Okay na sana yung kain ko dito sa KFC kaso sumablay lang sila dun sa isang bagay. Actually, dalawa nga eh. Kapag umorder ka ng meal or ng bowl, meron na yung kasamang gravy like parang naka-toppings na dun sa chicken or sa rice. Sobrang malinamnam tsaka malasa yung gravy na sinasama nila dun sa chicken. But, meron silang gravy na nandito lang din sa labas. Yung pwede ka kumuha. Magkaiba yung lasa ng gravy na yun kumpara dun sa nakahalo na dun sa chicken. Like, as in, almost night and day yung difference nila. Yung gravy dun sa labas, malapot siya, okay na eh. Kaso pag tinikman mo, wala talagang lasa, parang hinaluan ng tubig. Siguro kasi yung mga Pilipino na kagaya ko, inaabuso yung mga gravy na nasa labas. Yung iba naman kasi kung gawin talagang sabaw yung gravy. So imagine kung ganun din kasarap yung gravy na nandun na mismo sa labas na pwede kuhain ng mga customer. Malamang nag-uwi na yung iba dyan. Nice move, KFC, nice move. Tapos yung isa pa na hindi ko na kinomplain, yung chicken nila medyo hilaw pa. Pero okay lang naman, maliit na part na lang naman ng chicken yung hilaw. So syempre ako naman si gutom, aangal pa ba ako doon, di ba? So yun lang, but overall okay naman ako dito sa KFC kasi parang feeling ko nag-improve na yung mga pagkain nila kumpara before. Favorite ko dito yung Maki Roll nila kasi kapag yun yung kinain ko, mabibitin lang ako for lunch. So yung mag-over lunch na ako, let's go! Ayan, so wakas natapos na yung week. Yung pag-change oil, most of the time ako na gumagawa. Hindi ko na siya pinapagawa sa kasa o sa mga auto shop. Usually kasi ang ginagawa lang naman nila, mga minor check lang. Kaya pagdating sa pag-change oil, maigibang ako na lang kasi alam ko rin naman yung mga measurement na dapat para dun sa iba pang fluid na kailangan ilagay dun sa sasakyan. Nakalagay din naman dun sa manual ng sasakyan kung ano yung mga pwede mo gawin on your own. Yung mga pwede mo i-check and yung mga requirements, pati yung mga measurements na titignan mo para ikaw na lang talaga gumawa. Nakalagay din naman dun yung mga kailangan mo talaga ipa-check sa professional na. 3 days ago nakapagpalinis na ako ng sasakyan sa wakas. Like, ilang araw na or ilang weeks na na-delay yan. Pero, eto naman, bigla namang may pumasok palang bagyo na hindi naman ako aware. Parang may nagluluto ng isda na malapit dito sa amin. Like, sobrang amoy talaga. Sobrang pinapaamoy talaga sa mga kapitbahay. Kagabi, meron akong na-receive na email, siguro mga around 10 p.m. Pero hindi ko agad siya na-replyan kasi nakita ko siya mga 1 a.m. na. Collaboration offer from The Hanser. Hindi ko alam kung scam yung email na yun, kaya chinecheck ko pa. Tsaka nag-reply naman ako without providing any other details. Sabi ko lang mag-provide pa ng instruction. Hihintayin ko na lang kung ano yung response nila dun. Let's go, kilos na. Okay, so just a quick update, dapat mag-upgrade na ako ng camera. Yung camera na gamit ko ngayon is yung Canon 700D and nagpaplano ako mag-upgrade to Canon R8. Dapat makukuha ko na yung R8 by Sunday or Monday, ang kaso lang nagkaroon ng problema dun sa seller. Hindi sila makakapag-import ng product ngayon pabalik dito sa Pilipinas kasi nga may bagyo dun sa pinanggagalingan na bansa. Kung hindi kayo aware, maraming murang camera sa Vietnam. Naalala ko nung nagbabarko pa ako pag dumadaong kami doon. Maraming crew yung bumibili ng camera. I'm talking about brand new camera na sobrang cheap talaga. Tapos yung mga second hand nila, talagang slightly used pa lang pero mabibili mo ng bagsak presyo. Marami dito sa Pilipinas yung nagbebenta din ng mga second hand, pati mga brand new camera na doon din nila kinukuha sa Vietnam. Yung chinek ko yung Canon R8, yung brand new price niya dito sa Pilipinas, dun sa Henry's Camera Shop, siguro nasa around 100k. But yung tinignan ko sa online shop ng Vietnam, nakalimutan ko na yung currency nila doon, but pag kinonvert mo sa peso, nasa 58 or 60,000 lang siya. Like ganun kalaki yung difference ng price niya. Kaya sana ganun din kamura yung mga camera dito sa Pilipinas. Sa 5 years na pagbabarko ko, siguro mga 4 or 3 beses kami dumaong dun sa Vietnam. Meron pang isang bansa, yung Thailand. Mura din yung mga camera dun. Yung naaalala ko, mas mura dun sa Thailand kaysa dun sa Vietnam. Pero hindi naman nagkakalayo yung presyo nila. Kaya kung trip niyo talaga mag-invest sa mga camera tapos may chance kayo mag-travel sa Asia, I suggest na una yung dayuhin yung Vietnam or yung Thailand. Tapos magdala na kayo ng extra na pera kasi sulit talaga doon pag bumili kayo. Sa Japan, meron ding mga DSLR pati mga mirrorless na binebenta. Ang kaso lang, yung mura nila doon mga second hand na. Mahirap makakita ng brand yun na bawas talaga yung presyo. Yung Vietnam, Thailand, Japan, yung mga second hand nila doon parang ano pa, alam mo yung parang brand new pa rin sa pakiramdam. Hindi kumpara ng
mga second hand na binibenta dito sa Pilipinas na parang gamit na talaga. Yung mga binibenta na second hand sa Green Hills, grabe minsan yung iba doon talagang hindi ko alam kung bakit binibenta pa nila kasi sobrang laspag na talaga. I mean, no disrespect dun sa mga nagbebenta sa Green Hills, pero ang point ko lang dito is kinukumpara ko lang yung bentahan ng second hand sa Thailand tsaka dito sa Pilipinas. Meron dun isang beses nakita ko binibenta nila yung LCD ng camera like almost black na talaga na wala ka nang makikita. Tapos yung presyo napaka hindi na makatarungan, alam mo yun. So yun guys, see you again next time. Actually medyo disappointed ako kasi in-expect ko talaga na makakuha ko na yung camera by this weekend. Pero ayun na nga, may mga nangyayaring bagay na hindi natin makakontrol like ganun. Merong bagyo daw dun sa Vietnam kaya alam mo yun, hindi sila nakapag-import or export ng mga camera. Ganun talaga, hindi maiwasan yan. Ang importante, looking forward pa rin tayo na makukuha natin yun. Meron pang isang linggo, hindi ko na lang muna iisipin yun. So ayun, see you again next time. Peace!